Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome na naman sa paborito niyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po ay nagsama-sama upang madagdagan na naman ng ating kaalaman patungkol po sa ating kalusugan. Kaya mas maganda mga kapatid, tayo po ay mag-share ng link po na ito sa mga kaibigan at kamag-anakan po natin. Dahil napakaganda po ng mga tinatalakay dito. Every Thursday, nakasama po natin si Doc Eugene Mendoza. Mamaya-maya lang po ay makasama po natin siya. Kaya mas maganda mga kapatid ay ma-share nyo po itong link po na ito. Dahil ang madalas sa pinag-uusapan natin every Thursday ay patungkol po sa mga examinations para po sa mga kababaihan, no? Hindi lang po ito pang kababaihan, kundi pwede rin naman ito sa mga kalalakihan, mga kapatid, no? Pero again, ay since last time ay yung March ay Women's International Month po 'yan. So binigyan daan po natin yung mga ginagawang test para po sa mga kababaihan, no? Kaya again, itutuloy lamang po natin yung discussion po natin diyan. Kaya mas maganda kung meron po kayong mga kaibigan or mga kakilala na at least magiging blessing po tayo by this topic ay i-share nyo po yung link po na yan sa kanila. Alright? Nakikita nyo naman at ako lang mag-isa ngayong oras po na ito. Oo, ako lang muna kasi yung aking co-host ay ano pa eh. Oo, medyo siya po ay may nilakad na importante. Okay? Pero mamaya-maya lang mga kapatid, ay makasama po natin si Doc Eugene Mendoza. Alright? So I hope mga kapatid ay na kayo dyan, tune in na kayo dyan, na i-share nyo na yung link natin. Maganda po yung tinatalakay po natin. Shoutout muna sa mga live viewers natin dyan. Nandyan si Ma'am Helen Capundan, Ma'am Vivian Tandoy, and also si J.R. Ruiz. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo pong lahat. Si Ma'am Blessy Jeronimo, Ma'am Belia Quiñones, at si Ma'am Rosel James Bentir. Ayan. Good morning po sa inyo pong lahat. Alright, happy watching and keep watching. Sir Ivan Mongoso, good morning. Good morning din po sa inyo and also sa mga iba pang manonood po natin. Ayan, so I hope na tayo po ay mag-enjoy sa talakayin po natin. Kaya maganda mga kapatid, ay makakuha tayo ng makakuha tayo ng karagdagang kaalaman patungkol po sa i-discuss ni Doc Eugene para po sa atin. Okay? Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Ayan, Ma'am Gemma Pantanta, hello po. And also kay Ma'am Rosel Bentir, Belia Quiñones, and si Ma'am Blessy Jeronimo. Yan, sa mga iba pang mga, tinatag na po nila. Ayan, si Ma'am Alma Dakantiban. Ayan, hello po, hello po. Yan. Ma'am Linda, ayan, good morning sa Makati Central Family. Alright, alright. Good morning sa aking area din, Central East Family. Good morning po sa inyo pong lahat. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. At tatawagin na po natin ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Ayan, good morning po Doc. Welcome po sa ating programa. And salamat sa Panginoon. Muli tayo po yung magiging blessing po sa mga kapatiran po natin na nanonood. Alright? Bati ka muna ma'am sa mga live viewers natin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At muli, andito po kami. Maraming salamat po sa mga naka-tune in na po. Amen. Sana hanggang sa matapos po, magkakasama po tayo. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong at pipilitin po nating sagutin po yung inyong mga katanungan. Magandang umaga po ulit. Alright. Tama po yung sinabi ni Doc Eugene, mga kapatid, no? At kung may mga tanong po kayo, ilista nyo na. Oo, kasi minsan may mga tanong kayo, mga patungkol dyan sa mga bakit ba ginagawa yan test na yan at para saan ba talaga yan? Bakit hinihingi ni doktor yan? So again dito ay may papaliwanag po namin ng maayos po para po sa inyo. Ayan. So may mga dahil pong bumabati po sa inyo dito ma'am. Si Ma'am Rosel Bentir,
Ma'am si Helen Kapundan. Good morning, Doc Eugene Dao. Ayan, good morning. Magandang umaga po. Ayan, si Sir Si JR Ma'am Helen Luis. Kapundan, alam ko nasa malayong lugar 'to, sa Davao Oo. yata. Alam ko Rojas yata 'to. Anyway. Magandang umaga Ayan, po. Ma'am Liza Pisco. Ayan, good morning, Doc Eugene and Sir Conrad. Ayan, hello Magandang po. umaga. Good morning po. Ayan, thank you so much sa mga pag-join nyo po sa amin. Anyway, mamaya-maya ay ano po namin yan. Magtanong lang po kayo, any questions patungkol dito sa tinatalakay po natin, will, sasagutin po namin yan sa abot ng aming makakaya. Okay? Sige po. At itutuloy lang po natin yung naudlot nating discussion patungkol po doon sa mga tawag nito, mga diagnostic exams or mga test na pwedeng gawin sa mga kababaihan. Actually, itong mga susunod na mga test na ito ay mga pwede na rin itong gawin sa mga lalaki. Alright? So that, pero tulad nga nung sinabi natin last time, since it's a Women's International Month po yan, so ito po ay pwede rin pong mai-apply sa mga kababaihan. Alright? So, mamaya tatalakayin po ni Doc Eugene yung ibang mga talakayin. Natapos tayo sa pap smear. Natapos tayo. Pero kung may tanong pa rin kayo patungkol sa pap smear, no problem po yun. Alright? Natapos tayo sa mammogram. Natapos tayo doon sa VIA. Oo, VIA. yan, VIA. So, yan po yung mga ilang exams na talakay po natin sa mga kamakailan. So, ngayon, iba naman po ang ating tatalakayin for this morning. So, if you have any questions dun sa pap smear, VIA, or mammogram, you can still ask that, no? Dito sa ating, you can, dito po sa ating comment section box. Okay? Sige po, at tatalakay naman po natin ang bagong topic natin for this morning ay patungkol po dito sa urinalysis naman. Yan, Doc Eugene. Yan. Para at least nagkaroon sila ng idea para saan ba yan at paano ba ginagawa yan, Doc Eugene. Sige po. Sige. Magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Pagka itong urinalysis, siguro almost everyone nakaranas na po nito. At palaging, siguro pagka pumupunta kayo sa mga clinic o sa hospital, lalo na sa emergency room, parang matik na hinihingi po. Sasabihin, magpa-urinalysis ka muna. Isa ito dun sa mga almost always na nire-request po ng doktor. Hindi naman po kasi there are times na the patient may interpret as na para bang, bakit kailangan ko ng urinalysis? Sumasakit ang Ulo. sumasakit ang ulo, sumasakit ang dibdib, sumasakit Yan. ang sikmura, masakit ang likod. Bakit kailangan ko magpa-urinalysis? Kasi ang urinalysis po ay marami po tayong madadiagnose o pwede pong magsasabi kung ano yung mga medical condition na meron po sa ating katawan. Yung? Yung magre-reflect po, ano kayang problema nito? Kasi minsan, dahil sa dami na ng inyong manifestations, ay halo-halo na. So, minsan ay pagka binigay mo lang ang mag-request lang ng urinalysis, at very common to, lalong-lalo na po sa mga babae. So, Tama. madalas po namin itong almost always nire-request po namin. And for me, being an obstetrician gynecologist, ay ito po yung isa po itong urinalysis. One of the routine procedures we may ask during pregnancy. At the first visit, ay nire-request na po namin ito. Urinalysis might be requested if you have, tandaan nyo po to, abdominal pain, back pain, frequent or painful urination, blood in your urine, or other urinary problems. A urinalysis can help diagnose the cause of these signs and symptoms. Minsan, yung pasyente ay mas advanced po. Lalo na po ngayon dahil sa social media,
if they feel something, mag-google na sila eh. What is the cause of my abdominal pain, back pain, yun. Kaya pagka pumunta sa clinic, lalo na ako sa emergency room, nawala po ang monitor. Wala yung monitor namin, Brother John. Ayun, bumalik na. Ayun. Pagka dumating yung pasyente sa clinic or at the ER, kung mapunta sa ospital, ay meron na po siyang na-research. At sasabihin pa nga niya sa'yo, may UTI ako, doktora, bigyan mo ako ng antibiotic. Tindi. Minsan sasabihin ko, ba't ka nandito pa? Minsan, pero of course, even before you may inform us yung mga simptomas na nakikita namin sa inyo, we have already a working impression in our minds. Pero ang urinalysis, hindi po pare-pareho ang ibibigay sa aming impormasyon. So, ang ibig kong sabihin, clinically, we may have an clinical impression, pero we want it to be supported by urinalysis. Nawawala yung monitor. Yung monitor. Parang maluwag yung ano. Ayan. Sinasabotahe kami. Bumabalik. Ayan o. May kislap. Nawawala-wala kasi yung binabasa ko. Hindi po. Para sa atin lang yan, ma'am. Oo. Okay. So, sabi, a urinalysis can help diagnose the cause of these signs and symptoms. Okay? Yan. Yun. To monitor a medical condition, if you've been diagnosed with a medical condition such as kidney disease or a urinary tract infection, your doctor might recommend testing your urine regularly to monitor your condition and treatment. Example, if the urinalysis will tell you that you have a urinary tract infection, you will be given antibiotic, and of course, usually we give the antibiotic to be taken in 7 days. Of course, after taking the medication, a repeat urinalysis should be done to monitor if you got treated or not. Kasi sometimes, even if we give antibiotics, if you come back and you do a repeat urinalysis, it's not treated, and sometimes it got even worse. Kaya pinapaulit po namin. Yung pagka nag-treat po kayo, it's a must to repeat the urinalysis after that treatment. Doon po namin nakukuha talaga naman yung mga Pilipino up to now, hindi po nila naaalis yung ugali. Some na if they feel relief after 3 days, tinitigil na po nila, which is not practical. Naglulukuhan lang po tayo. If the doctor tells you that you should take the antibiotic for 1 week, you should take it for 1 week. Kasi that's the rationale of giving the antibiotic, to get complete treatment. If you give antibiotic, ibig sabihin, you try to get rid of or you kill all the bacteria present. And usually it takes 7 days for them to be completely treated. Kaya sinasabi po namin na you have to finish it in 7 days. Okay? Yun. Alright. So, tatandaan nyo lagi yun, mga kapatid, kasi dyan talaga madalas nagkakayarian. Kapag, ang tawag nito, pag magaling na, titigil na. Oo. So, tama yun din sinabi ni Doc Eugene kanina, yung repeat urinalysis. Yan ang minsan na hindi nakikita nung iba. Pag tapos na yung 7 days, hindi na babalik at hindi na rin ulit magpapa-urinalysis. Pero, sabi nga ni Doc Eugene, maganda yun para makita kung talagang umepekto yung gamot or baka meron pang iba pang kadahilanan.
The good thing in urinalysis is it is not that expensive. Yun, tama. Kaya it is inexpensive and very simple to do it. So, wag na kayong magreklamo. Oh. Kaya Ayan. pagka sinabihan kayo na magpa-urinalysis ka ulit, do it para makita natin kung gumaling nga po kayo. Kasi sometimes doon po namin nahuhuli na nagsisinungaling ang pasyente. Kasi hindi talaga siya uminom ng antibiotic. Yun. Kasi Isa pa sasabihin niya, yun. dadaanin ko na lang sa pag-inom ng tubig, pag-inom ng sambong, at hindi na siya uminom, babalik sa'yo, ganun pa rin or lumala pa. Kasi nga, nanghihinayang sa pambili ng antibiotic. Ay, nako. Sige na nga. Yun. Okay? What can you expect? You might collect a urine sample at home or at your healthcare provider's office. Okay. Noong mga panahon kasi, during our student days, ay hindi po kasing dami ng laboratory or diagnostic clinics. Parang ngayon, parang sari-sari store na rin, marami magkakadikit yan. So, usually, the urine sample is taken at home. But this time, ay pwede na pong gawin sa clinic or even an accessible clinic, ay accessible laboratory, accessible laboratory. At ang kagandahan pa nito, before, they will give you a specimen bottle. Pero ngayon ay specimen cup or small canister. Kasi before, kung babae yung pasyente, hirap na hirap mangolekta. Ngayon, wide mouth canister na po yung bibigay sa inyo. So, mas madali na pong gawin ito. Providers typically give out containers for urine samples. Why? Because these containers are sterile or clean. Hindi po yung basta nakakuha ka ng bote, ay doon mo na ilalagay yung urine sample mo. You might be asked to collect the sample at home first thing in the morning. Nawala ulit yung binabasa ko. Yun, bumalik na. First thing in the morning when your urine is more concentrated. Pero during this time, you don't usually request it anymore. Kasi dahil sa traffic, pagdating mo, baka kasi it will only take 1 hour bago maging stale po yung urine po ninyo. So, better yet, you have your urine sample be taken in the clinic para agad-agad. At hindi na rin totoo na even for pregnancy test, it should be done first thing in the morning. Hindi na po. When you arrive at the clinic, there's an accessible laboratory, doon na po ginagawa. So, no need for first urine in the morning. And if you notice, because it's more concentrated, mas malakas po yung amoy. Kaya hindi na rin po, not necessarily na the sample must be taken first thing in the morning. Okay? All right. You might be instructed to collect the sample midstream using a clean catch method. This method involves the following steps. Intindihin niyo po ito. Cleanse the urinary opening. For women, cleanse the urinary opening. Women should spread the labia and clean from front to back. Men should wipe the tip of the penis for men. Pero I doubt if all men are doing this. They would wipe the tip of the penis before urinating. For women, ay talaga pong, kasi itong sinasabi, spread the labia and clean from front to back. I usually instruct the patient to wash before urinating.
Kasi pag umiihi ang babae, of course, if you do not do it right, dadaan po sa puwerta. At pag dumaan po sa puwerta, pwede pong ma-contaminate po yung urine. So we always tell our patients to wash kahit tubig lang before, wipe it out, and then you urinate. Kasi makikita po epithelial cells sa urinalysis. You might see na sasabihin, epithelial cells loaded kasi dumaan nga po sa puwerta. Hindi po malinis yung pagkakuha. Begin to urinate into the toilet. Pass the collection container into your urine stream. Sinasabi po midstream kasi yung ihi ka muna. Of course, you know kung kailan kayo, if you can urinate a considerable amount kaysa yung pinipilit nyo pong umihi. So if you go to the clinic at you expect to have a urinalysis, mas maganda na yung talagang mapapaihi po kayo. So, para mas marami po kayong makolekta. Kasi kung sobrang konti, ay sasabihin ng laboratory na hindi pwede. Okay. Yun. Next. Alright. So, yan. Urinate at least 1 to 2 ounces. Itong 30 to 60 milliliters, marami na po to. 30 ounces, pwede na po yan. Into the collection container kasi baka umapaw po doon sa binigay sa inyong container. Finish urinating into the toilet. Of course, pangkita nyo naman if you have a considerable amount already, so tuloy nyo na yung ihi nyo. Deliver the sample as directed by your healthcare provider. If you are inside the laboratory, bigay nyo po kagad and you can get the result. Madali lang po nilang gawin. If you can deliver the sample to the designated area within 60 minutes, as I mentioned, of collection, refrigerate the sample unless your provider has told you otherwise. Ito naman, it's not a good thing to do. Yung ihi mo, ilalagay mo pa sa refrigerator. So, better yet, you have it collected in the laboratory kaysa naman ilalagay mo pa sa refrigerator just to keep it fresh. Kasi more than 1 hour, lalo na sa Pilipinas, mainit, baka wala pang isang oras ay panis na po yung inyong ihi. Kasi once yung urine, pag na-expose po sa yung mainit, dumadami po yung bacteria. Kung mayroon ka ng bacteria, dumadami din po sila. Okay? Ito yun na yung result ng urinalysis. Kayo po, itong itinuturo po namin ay at least you may know how to interpret the result. Kung kayo po nakabasa na yung resulta ng urinalysis, ay kasi nga sa galing yung mag-Google, meron kayong meron na po kayong nalalaman sa pag-interpret po ng urinalysis. Sabi niya, visual exam. Yung medtech usually do this. Yung mga medtech ang tinatalagang by just looking at your specimen, meron na po silang nasa isip. Kasi yung color pa lang, alam na po nila. Straw-colored ang kulay ng ihi. Sabihin natin manilaw-nilaw, pero meron po yung sobrang putla. Maputla. Yung halos tubig ang kulay, meron din po yung yellow or amber, meron din yung pula or pulang-pula. So, a lab technician examines the urine's appearance. Urine is typically clear, di ba? Sabi ko, it should be clear. Kahit na anong pang kulay niya, it should be clear. Cloudiness or an unusual odor can indicate a problem, such as an infection. Protein in urine can make it appear foamy. Pagka kayong, lalo na kayong mga lalaki, pag umiihi kayo, pag bagsak pa lang ng ihi nyo, nakikita nyo pong
bumubula, mas marami pong protein na lumalabas po doon. So, kaya titingnan niyo yung pag-ihi niyo, pagbagsak niya sa tubig, sa bowl, parang bumubula. Usually, may protein po doon na lumabas sa inyong ihi. Which is dapat hindi, ma'am. Hindi. You should not excrete protein. Kailangan ng katawan natin yung protein. Okay? Alright. Sige, at least may nakuha tayo doon. Blood in the urine can make it look red or brown. Urine color can be influenced by what you've eaten or by certain drugs you're taking. For example, yung beets, kumakain po tayo Tama. ng beets or rhubarb. May Naalala ko yan. tincture urine red, talagang red. Lalo na yung dragon fruit, ang ganda-ganda ng kulay ng ihi. Pagka kumain kayo ng dragon fruit, Totoo yan. parang ang sarap inuming juice. Kaya depende kasi huwag kayong magulat. Totoo to, this is a personal experience nung kamag-anak ko, pinadmit sa Viluna kasi retired military din. Merong nagbigay ng dragon fruit sa kanya. Tapos, siyempre, yung matanda, hindi niya akalain na ganun. Nagreklamo sa doktor, nataranta yung doktor. Kasi even the doctor himself na he didn't know na when you eat dragon fruit, mag-aiba. Kahit nga yung, ano ba yung kinakain natin na pati kulay ng dumi, magbabago ang kulay. Meron. Kahit sa dumi, yung kumain ng dragon fruit, mag-iba rin yung kulay. Kaya, mag-iba rin yung kulay yung ihi, there are exceptions. Sabi nga niya dito, yung certain drugs you are taking, anti-TB drugs, magiging ibang kulay din yung kulay ng ihi nyo. Ang ganda ng kulay niya, orange. Orange. Mag-i-stain pa nga sa andis nyo po. Pagka nagtitake po kayo ng anti-TB. Kaya, yung medtech, pag nakita niya yung ihi nyo, hindi naman siya magugulat. Mayroon ba kayong maintenance medication? Yung ganon. Ano bang kinain nyo kagabi? Itatanong niya man yun. Kapag i-examine niya, so hindi siya at least meron na siyang elimination na wala pong problema sa kulay pa lang. Pero yung sabi niya, blood in the urine can make it look red, minsan brown, parang kape. O tsaa, sabi nila kulay tsaa. It might indicate na meron pong blood sa ihi. Pero, pagka tinignan na po nila sa microscope, marami pong RBC po doon, which is not appreciated by our naked eye. Nakikita lamang po sa microscope. So, if you look at grossly to the urine, yung kanina sabi, it should be clear. Hindi natin nakikita yung RBC molecules po by our naked eye. Okay. Yun. Dipstick. Ito yung mga pangmadalian na ginagawa. Pero because of the limited information that may give you, that the dipstick may give you, we prefer the urinalysis being done at the laboratory. Pero there are clinics who are doing this, lalo na kung wala nang bukas na laboratory or malayo. So, they usually do this. A dipstick, a thin plastic stick with strips of chemicals on it, is placed in the urine. The chemical strips change color if certain substances are present or if their levels are above typical levels. Ito po yung a dipstick test checks for acidity. The pH level indicate the amount of acid in urine. The pH level might indicate a kidney or urinary tract disorder. If you can imagine yung gluco test, yung ginagawa ng mga diabetic, ipiprick nila yung daliri nila pero ilalagay sa strip, ipapatak. Itong dipstick naman, ibababad nila dun sa urine sample at meron po silang i-compare po nila. Ganyan din sa glucometer .
Iko-compare nila kung ano yung kulay nakita, iko-compare nila sa isang nomogram. At doon po nila ibabase. Kagaya yung acidity, sasabihin niya doon by just the color. Okay? Wala pang mga tanong. Wala pa. May tanong na ba diyan, Brother John? Hindi lumalabas dito sa ano ko, eh. Ay, nawala ulit. Ay, oh, yun. Wala pa naman, ma'am. Hindi nawala yung aking binabasa. Ayan, yun. Ayun. Concentration. A measure of concentration shows how concentrated the particles are in urine. Are in your Urine. urine. A higher than normal concentration often is a result of not drinking Naku. enough fluids. O, yun na yung sinasabi ko. Siyempre, if you're not drinking water, your body tries to conserve the fluid in your body. So, hindi po lalabas sa ihi. Magiging concentrated yung ihi nyo, mas makulay po siya. Kaysa yung, if you can notice, iinom ka ng maraming tubig, and after a while, naiihi kayo, yung ihi nyo almost wala na pong kulay. Parang tubig nga po yun. Kasi, marami kayong ininom. And, the body tries to excrete excess fluid. Kaya nga, kahit gaano kadami ang tubig na iniinom nyo, iihi lang kayo. Kaya, the doctor will even tell you to drink more or a lot of fluids kasi kung meron po kayong infection, it can also help in flushing out. Kung nana, dugo, o bato, or bacteria, kaya kayo pinapainom ng mas maraming fluid. One of the remedies of urinalysis. Okay? Yun. Pag protein naman, di ba kanina acidity, concentration, ngayon, protein, low levels of protein in urine are typical. Low levels of protein in urine are typical. Small increases in protein in urine usually aren't cause for concern, but larger amounts might indicate a kidney problem. Sabi nga niya, low levels are typical, pero yung laboratory or yung medtech, kasi makikita niya if these are of low level, hindi niya ilalagay. But kung talagang mas madami po, ay ilalagay niya yung plus sign, albumin plus. Yung ilalagay niya 2 plus, 3 plus, o ganun yun. The severity of how much protein the medtech saw in the microscope. So, yun po yung yun po ang kagandahan po. Nung dipstick naman, itatabi lang niya doon sa kanyang nomogram na tinitignan anong kulay. So, yun po yung masasabi na kung meron po kayong protein sa ihi. Next. Ketones. Isa pang itong mahalaga. Pero mas maganda nga yung dipstick na to, mas ma-appreciate lalo na sa yung urinalysis being done by the medtech. Yung ketones, as with sugar, any amount of ketones detected in your urine could be a sign of diabetes and requires follow-up testing. So, pag nakakita po kami ng ketones sa urinalysis result, ay pinapaulit po namin. Or tinatanong po namin, may lahi ba kayong diabetes? Marami ba kayong kinain na matatamis bago kayo nag-urinalysis? Pwede po kasi kung if you took much, na overload po ninyo matamis, it may reflect na meron pong quote, ketones. Although, normally, kahit gaano kadami kinain mo ng matamis, hindi po lalabas as ketones. So, for us to see ketones in your urinalysis, pinapaulit po namin ito. Kasi it might indicate you are already a pre-diabetic patient. Naku. So, para magiging warning na po ito. Evidence of infection, either nitrites or leukocyte esterase. Minsan magsasabi yung urinalysis kung may nitrites. A product of white blood cells in your urine might indicate a urinary tract infection. Minsan sasabihin nila yung WBC na
it should not be seen in your urinalysis, yung Tama. WBC. Okay? Ay, ito ba? Oh, ito ring bilirubin. Bilirubin is a product of red blood cell breakdown. Usually, bilirubin is carried in the blood and passes into your liver where it's removed and becomes part of the bile. Bilirubin in your urine might indicate liver damage or disease. Yun, no? Kaya pag nakakita po kami ng bilirubin sa ihi, ay mag-iisip na kami na baka may problema kayo sa liver kasi hindi niya na-process yung metabolism being done in the liver, hindi niya na-proseso at hindi niya na ilabas kasi ilalabas niya yung sa ating bile. Ano ba tawag sa Tagalog yun? Yung bile na nanggagaling sa apdo. Yung apdo o gallbladder ay receptacle o imbakan lang po ng bile. Kung yung inyong atay ay functioning normally, hindi lalabas sa ihi kasi na-proseso na po niya, na-metabolize na po niya yung ating red blood cell. Yung breakdown ng red blood cell being done in the liver at magiging bile. So, kung may bilirubin, agad-agad mag-iisip ka na may problema to sa liver. Okay? Sometimes, yung mga nag-exercise, yung sobrang pag-exercise, yung mga weightlifting, yung mga boxing, kasama na po ito sa mga napapasama sa hazing. Makakakita kayo ng liver ay bilirubin. Dito kasi minsan binubugbog yung part na natatamaan. Blunt injury yung liver po ninyo. So, makakalalabas ito sa ihi as bilirubin. Inilalagay po nila yan. So, you should not see bilirubin in the, kasi bakit may bilirubin pagka yung mga binubugbog, na yung nagra-rupture yung blood vessels, pati yung muscle fibers, yung mga pinapaddle, na it can cause acute kidney injury and even death. Kasi yung hemoglobin ay namumuo na dadaan sa kidney na hindi niya mailabas po doon. Okay? Next. Blood. Blood in your urine requires additional testing. It may be a sign of kidney damage. Pag blood na, fresh na po yun, iisipin mo talaga. Kasi kung fresh na lalabas sa ihi mo, nanggaling sa kidney, ay may problema. Hindi lang naman kasi kidney lang pinanggalingan. Pero yung tract po kasi from the kidney to the ureter to the urinary bladder at dun sa palabas sa urethra. Yung urethra, yung ihian po mismo. So blood in your urine requires additional testing. It may be a sign of kidney damage, infection, kidney or bladder stones, kidney or bladder cancer, or blood disorders. Kasi meron tayong mga aplastic anemia, yung mga ganun po. So, yun po yung mga ipinapaalam o pinapakita kung may blood po sa urine. Okay. Yun. May sinasabi dito si Ma'am Liza Pisco. I think ito yung pinag-uusapan natin kanina patungkol dun sa bilirubin yata, no? Bilirubin yung topic nito eh. So sabi niya, anak ko po, Doc, may ganong result po sa kakainom ng milk tea at Coke. Nako. So, uminom pa kayo ng milk tea at Coke. Yun lang. Talaga may bilirubin po doon sa kanyang urinalysis. Hindi po to biro. Kung may bilirubin na sa ihi, ay bumalik kayo sa doktor. Hindi yung basta sisisihin nyo si milk tea or Coke. Hindi po. Yun ang dahilan. May problema sa liver. Usually, ay sa liver po ang problema. Kung may bilirubin po kayo, hindi niya ma-metabolize yung bilirubin
At ang severe form yun yan, yun nakaka-jaundice. Kaya hindi po biro yan, ay kung totoo yan, ay dalhin niyo po yung inyong anak sa doktor. Kung may bilirubin na, oh, Sabi niya kasi, pa nga dito, ma'am, may blood po konti sa dumi po niya. ay, hindi na po normal yan. Dalhin niyo po sa doktor. How old is di niya kasi sinabi kung babae, lalaki. Lalo na kung bata pa, kasi meron yung acute glomerulonephritis. Hindi po biro yun. Dinadialysis mga yan. O yung mga lumolobo. Iba yung manas po nila kaysa yung mga may sakit sa puso. So, kung meron po ay ibalik nyo sa doktor. Hindi po biro yan. At hindi pwedeng ipagwalang bahala po yan. May problema po yung inyong anak. Yun. At least, yun yung kagandahan nito mga kapatid, di ba? Yung sinasabi ni Doc, yung bilirubin, dapat hindi nakikita yan sa ihi. So, maganda ibalik nyo po sa, sa doktor para at least, wag nyo po isa walang bahala. No, baka sabi niya, yan, kaka-milk tea mo, kaka-coke mo. Ayan, baka dun lang natin nasisisi eh. So, Hindi po gagaling yung inyong anak sa kasisermon. yun. Dalhin niyo po siya sa doktor. O meron pang tanong dito, sa 8-year-old na Na bata. bata, Doc, normal lang po ba yung sobrang maamoy ang ihi? Madami naman po siya uminom ng tubig. Color iced tea pa. Iced tea po, lalo po pagkagising sa umaga. Hindi po, baka Ay, concentrated lang po yan. sobrang consent. Sobrang concentrated lang po yung ihi. Kahit naman, uminom siya ng maraming tubig, bago matulog, yung tubig na ininom niya, na-absorb na through the GIT, yung sa dumi, na pampalambot ng dumi. Kung hindi na siya gumising hanggang umaga, pagising niya, mas malakas yung amoy ng ihi sa umaga. Yung first ihi niyo sa umaga, maliban sa mas maamoy, mas concentrated siya, kaya nagiging kulay iced tea. Pero kung sa maghapon, at ganun pa rin, ay dalhin nyo na po yung inyong anak para urinalysis po ninyo. Yung sabi ni Sister Lisa, opo Doc, omeprazole lang po at Maalox Doc. Hindi po. Hindi yun ang gamot nung bilirubin sa ihi. Dalhin niyo po yung inyong anak ulit. Or you are giving me ibang information. Babae po, 15. Ang babae minsan ay kung pumunta nagpa-urinalysis po during menstruation, ay talagang puro RBC po yan. Pero yung bilirubin in a 15-year-old ay hindi po biro yan. Dalhin niyo po yan, ibalik niyo po sa doktor at hindi po omeprazole. Omeprazole yan hindi omeprazole. Omeprazole at Maalox. Yeah, Maalox, Maalox or Melox ay antacid. So, dalhin nyo sa pedya. Pedya pa rin yung anak Opo. nyo Pediatrician pa rin po yan. I would advise na dalhin nyo na po sa espesyalista sa pedya po. Ayun, tama po yun, Ma'am Lisa, kasi maganda ang ina-address dun sa Maalox or Omeprazole, baka yung sa tiyan niya po eh. Pero bakit may Pero may bilirubin? bilirubin eh. Hindi biro yun. At saka Kaya yun talaga dapat, ma'am, yung bilirubin ang maano natin. oo, at saka may konting Blood daw. blood sa dumi. So, Yan. kailangan So, nyo ma'am, dalhin. maganda, go na sa doktor, espesyalista, pedya na, Pedya. ano bang may Mas specialist maganda pa? na makita siya ng pedya. Ma-evaluate po siya. Yun. Kasi kung kailangan nyo ng subspecialty referral, the pediatrician will tell you to consult at least a pediatric gastroenterologist. Yun. Meron pong doktor na ganyan. Yan. So, Oo. ganun ma'am Liza ha? At wag mo nang wag mo nang paabutin pa ng ilang araw pa. So, as much as possible ay maidala na natin yung anak po ninyo, no? Kasi yung anak mo 15 years old lang po, ay big time kayo kasi naka-milk tea paragi. Ano yung milk tea at saka saka Coke. Coke.
Oo. Oo. So, Eh, hindi po nutritious or hindi naman po dapat in a 15-year-old na buhay na niya yung milk tea and Coke. Coke. Sabi ko nga, big time kayo eh. Wala akong pambili ng milk tea eh. Hindi kasi ngayon, ma'am, marami na talagang mga murang mga milk teas eh. Eh di lalo Oo. kayong matakot sa murang milk Yun nga tea. eh. Oo, tas Ah, 'pag ininom mo sobrang ano, sobrang, napakatamis. alam niyo po ba yung mga anak, kayo makalikot kayo sa mga social media, be careful this is a warning. Yung ginagawa nilang sweetener Naku, oo. ay hindi po maganda na puwedeng masira nga yung liver niyo. Oh, nakaka-cancer pa nga yun lalo na kung made in China. Ayun, alright. So I hope Ma'am Liza natulungan namin kayo at si Ma'am Rosel James Bentir. Yun, sabi po ni Doc ay ano lang yun, sobrang concentrated lang. Drink more water. Yan, more water ang katapat pag concentrated ang ating ihi. Alright, sige, tapusin lang natin tong ma'am, itong urinalysis. Tapusin muna natin to para next time FBS naman tayo. Ayan, uy, nawala. Nawala ulit. Yan. Parang maluwag na natin dito, HDMI. Yan. Ayun. Last ka to. Ito na, microscopic exam. Dalawang slide na lang, ma'am. Yun lang ba? Apo. Ito White na lang blood tapos cells, or we call it leukocytes, might be a sign of infection. Basta WBC, nagsasabing meron kang infection. Red blood cells or erythrocytes might be a sign of kidney disease, a blood disorder, or another underlying medical condition such as bladder cancer. Kasi nga, yung ihi ay una ay i-strain o di-drain o na ba yung sasalain ng kidney. Padaan po sa ureter, papunta sa bladder bago lumabas sa urethra. Kaya kung may white blood cells, talagang nagsasabi na meron kang infection. Itong red blood cells naman ay pwedeng nanggaling na dun sa taas, sa kidney pa lang. So, it implies kidney disease. Kung hindi naman, ay blood disorder or another underlying medical conditions such as bladder cancer. Lalo na kung talagang gross blood, ay nagko-consider na may problema sa bladder. Kasi kung talagang pag-ihi mo ay fresh blood, galing mismo sa pantog. Oh, so may problema na talaga. Kaya lang po, dahil sa anatomy, i-investigate mula doon sa kidney, pababa sa ureter and then the urinary bladder. Kasi minsan, yung very microscopic stones na galing sa kidney ay dumaan na po sa ureter, ay along the journey, yung pagbaba niya, ay during the transport from the kidney to the ureter ay nakaka-cause ng irritation na it may cause minute bleeding na lalabas, magkukulay po yan. Lalo na kung yung mga malalaking bato na manifested by the patient as severe pain or moving pain. Bawat galaw nila ay sumasakit yung tagiliran na sumisigaw sila. Oh. Okay? Oh, Last slide. microscopic exam, bacteria, yeast, or parasites can indicate infection. Yung ating urinary system ay merong good bacteria. Pero pag nakita ng medtech, alam niya na kagad, is this are these bacteria usually seen in the urinary system or not? So, i-re-report niya sa iyo. Kung pag sinabi niya ng bacteria, it should not be found. Oh, doon sa urinary system. Yeast or parasites, lalo na kung parasites, can indicate an infection. Kagaya ng mga Gardnerella. Ano ba to? Yung sa amoeba. Oh, yung mga trophozoites, makikita po niya. At minsan nakikita rin yung sperm. Sa urinalysis. Cast, tube-shaped proteins can be result of kidney disorders
Sabi ko nga kung sensitive kayo dun sa mga urinalysis result na ipinapakita sa inyo, hanapin nyo lahat yan. Yung cast, hindi dapat makita. O, yung bacteria, yeast, or parasites, hindi dapat makita. Dahil may infection na po yan. Crystals that form from chemicals in urine might be a sign of kidney stones. O, ayan na po. Pwedeng calcium stones, uric acid stones, pwedeng mag-form po yan, yung magdikit-dikit hanggang sa maka-form sila ng kidney stones. So, sasabihin din yan, crystals. So, if you can interpret the urinalysis, makikita nyo po yan, ay alam nyo kagad na meron po kayong problema. Basta, hindi kayo dapat makakita ng bilirubin, ketones, albumin, at saka sugar. Siyempre, pag sugar, lumabas na sa ihi mo, meron nang lumalampas, you are overflowing with sugar. O, di may problema nga kayo. Di ba? Last na ba yan? Opo, last na. Alright, so dito mo natin tatapusin yung ating discussion mga kapatid patungkol sa urinalysis. Napakaganda nung dinidiscuss si Doc Eugene, mga karagdagang kaalaman so that mayroon kayong idea patungkol dito sa sa urinalysis po na ito. Para pag nakita ninyo, hindi man kayo yung doktor or hindi man kayo yung syempre ang pinaka final say pa rin po niyan ay yung doktor. Hindi porket pag nakita nyo na, ito, ano bang gamot dito, bili na ako. No, hindi. Ang pinaka-final say pa rin yan, mga kapatid, ay yung doktor. Binibigyan lang namin kayo ng idea para at least bago man lang kayo pumunta sa doktor or at least alam nyo na yung kalagayan ninyo, hindi ninyo isa sa walang bahala. Yan ang goal po namin. No? Tulad na lang yan, nakita na may bilirubin. So, hindi nyo po dapat isa walang bahala po yun. Dapat magpatingin na agad sa sa doktor. Pag may nakita po kayong ganun, wag po kayong mag-alinlangan, wag po kayong matakot. Hanggat maaari, mas maganda maipunta na agad sa doktor. Yan po ang pinaka-goal po namin dito. Hindi po namin kayo tinuturuan na mag-interpret at mag-self-medicate. Hindi po ganun dapat. Dapat pag nakita, alright, ito yung sinabi, kailangan punta na ako sa doktor kasi baka ito na eh. So at least may idea na po kayo. Hindi nyo po siya iisang tabi lang. Alright? So I hope maliwanag po yung mga sinasabi po namin. Ito po, kasi experience na po namin ito. Pag sinabi po namin na magpa-urinalysis, ang urinalysis po ay madali pong kunin. Pwede niyong hintayin yung result. Yun, tama. Huwag kayong umuwi kagad. And as much as possible, as soon as possible, ay idalhin nyo na po kagad sa doktor. Huwag niyong dalhin yung urinalysis nyo after 3 months, after 1 month. Kasi wala na pong kwenta yun. Uulitin po lahat yun. Tama, tama. Mga pilyoso po na pasyente. Ang sabi nung sa laboratory, doktora, meron nga po akong infection. Pag nagpa-urinalysis ka, ay nakitang wala, di ibig sabihin kahit wala akong ininom, ay gumaling ako. Hindi ako naniniwala doon. Sabi ko nga, pag nakuha niyo po yung resulta, dali niyo po kagad sa doktor. Huwag kayong Yun. mag-alala. Pag sinabi ng doktor na magpa-urinalysis po kayo pagbalik nyo, dapat, andyan pa yung doktor, hindi niya ita-times 2 yung consultation fee nyo. Kasi hinihintay talaga namin yung result. Mas maganda, pag sinabi magpa-urinalysis ka, lalo sa mga buntis, pwede nyo na pong pagawa at ibalik mo yung resulta para makita kaagad, para kung may problema ay masolusyonan kaagad. Kaysa naman, meron na kayong infection ngayon, wala naman akong nararamdaman eh. Kasi usually yan. Pero we have urinary infection, urinary tract infection called as asymptomatic, silent, or subclinical UTI. So, ibig sabihin, wala po kayong nararamdaman, kaya akala nyo wala kayong problema. Pero sa mga buntis, this is very important. Sa inyong mga hindi buntis, sige, okay lang, i-enjoy nyo na lang yung UTI nyo. Kasi pag sa buntis, ay dapat po i-treat yun. Kasi maapektuhan pati baby nyo. Okay?
Ayun, alright. So maraming salamat sa karagdagan na yan, Doc Eugene, no? Totoo yung sinabi ni Doc Eugene, minsan ganun eh. Pag akala kasi nila, totoo, parang naano ko doon na totoo talaga nangyayari yun minsan eh. Yung resulta, ayaw ibalik kasi baka daw ma-times 2 yung consult eh. O nga, no, babalik ako, di pangalawang 500 ulit yun or pangalawang 300 ulit yun. Nako, hindi na ako babalik. Next month na lang pag bumalik ako. So, hindi po, tulad nga sabi ni Doc, hinihintay po nila. Akala mo isang oras na hinihintay nila, hindi ka na bumalik. So, ulitin mo na naman yun. Yun sayang, yun yung pangalawang mo na, urinalysis. Imbis na isa lang, nako, nagdalawa ka pa. So, so Para sa akin kasi, I usually do this. Pagka binalik mo sa akin, hindi, mabibigyan na kita ng tamang gamot kung kailangan, if you really need it. Pero hindi na po kami maniningil kung nakadalawang beses kang bumalik. Ikaw naman. Ibalik nyo yung resulta para mabigyan kayo ng karapatang management. yun. And unfair po sa doktor na tumingin sa inyo, hindi kayo nakabalik sa akin, pumunta kayo sa kabila, sasabihin ng doktor doon sa kabila, ay, may infection kayo hindi sinabi ni doktora. Hindi kasalanan mo yan. Sasabihin mo, hindi Tapos isisisi nyo sa unang doktor na tumingin sa inyo. Wag naman po ganun. Yun, tama. So again, maraming salamat po, Doc Eugene. Again, na-educate tayo patungkol sa urinalysis. Kaya pag meron kayong makita mga resultang ganito, huwag mag-panic. Alright? Ipakita agad sa doktor para at least mabigyan po kayo ng tamang lunas. Okay? So again, thank you so much sa mga nag-participate dito sa ating comment section box. Ma'am Liza, Ma'am Rosel Bentir, I hope na kayo po ay nakaging tulong po para po sa inyo. Alright? So mamaya, ere na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in at napakaganda po ng mga tinatalakay po dyan. At, Doc, may mga gusto ko pa sabihin bago tayo magtapos. Wala naman po, Sir Conrad. Pero, yun nga po, pag pumunta po kayo sa doktor, ano mang ini-request po sa inyo, ay meron pong dahilan lahat to. Yun. Hindi para madagdagan pa po yung gastos nyo. Kasi if you really don't need this laboratory request, ay hindi namin talaga inire-request. Ano makukuha namin? Mababawasan pa yung pambayad nyo sa amin. 'Di ba? So, huwag niyong isipin na gano'n na dagdag pa sa gastusin. You really need those laboratory requests for us to give you proper management and treatment po. Kaysa naman, nanghuhula po tayo. Sabihin na, siguro may UTI ka. Bibigyan na kita ng antibiotic. Hindi naman po ganun. Paghula-hula. Para tayong bumabaril lang na hindi nakatingin sa target. Yun, So, tama. kailangan, kung if you are in doubt, you have always the right to ask, bakit kailangan to doktora o doktor? I-explain sa inyo bakit kailangan nyo pong pagawa ito. Okay? Yun. Magandang tanghali po. Alright, maraming salamat po, Doc Eugene. At abangan nyo na naman po si Doc Eugene next Thursday. At itutuloy niya naman po yung kanyang discussion patungkol naman sa isang test ulit para at least magkaroon tayo ng idea. Di ba bakasyon next week? Ayaw nga pala, bakasyon pala tayo next week. Bakasyon tayo next week dahil tayo. Biro lang yan, tinanong ko lang po kasi Holy Week nga next week. Yun Baka bakasyon din tayo. Oo, kasi in preparation na yon para sa ating soul-winning revival. Alright? So, again mga kapatid, I hope na itong mga dinidiscuss namin ay nagiging tulong po para po sa inyo. Para at least mas lalo tayong madagdagan ng kaalaman. Sabi nga ni Doc Julie, iba na ang may alam. Alright? So again, thank you so much, Doc Eugene. Mamaya, erin na po yung The Baptist Lunch. Maganda mag-tune in kayo dyan. Mga young people, ay maganda makapag-aralan po kayo upang magabayan po kayo gamit ang salita po ng Diyos. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.